Kung sasalakay ang China, mga kapatid, no? Paano yan pipigilan ng ating mga kasundaluhan? At ito ata, mga kapatid, ang isa sa mga pinagsasanayan ng ating mga sundalo sa ginaganap na balikatan exercises sa Cagayan. Ayon nga rito sa title, mga kapatid, na panonoorin natin, pagpigil sa tangkang pananakop mula dagat. Sinanay sa balikatan exercises sa Cagayan. Though walang nabanggit na bansa, mga kapatid, pero meron pa ba kayong ibang inaisip na mga bansa na pwedeng manakop sa Pilipinas? Alam naman natin, mga tol, kung sino yung nanggigigil at kung sino yung nananakop ngayon ng mga teritoryong di naman kanila. Meron pa ba kayong naiisip na iba? Wala na, di ba? Alam nyo na kung sino yung land grabbing dragon na kung tawagin, mga tol, no? So eto, panoorin natin to mula rito sa PTV o PTV Philippines, mga kapatid, no? At bago natin to simulan, syempre, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, mga kapatid, madalas ang pinag-uusapan natin na may tungkol sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Hanggat maaari, mga kapatid, kung wala lang talagang papag-usapan, talagang pinapasok natin yung usapang politika, pero hanggat maaari ayokong pinag-uusapan sana yung politika. Dito lang tayo, mga kapatid, sa usaping soberanya natin. So ito, pag-usapan natin yung mga nagaganap na balikatan exercises dito sa ating bansa. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga kapatid. Samantala, tuloy-tuloy ang Balikatan 2025 kung saan nagsagawa ng counter-landing live fire exercises ang mga tropa ng Pilipinas at Amerika. Ang detalye sa ulat ni Patrick De Jesus. Marami ko nababasa na ano ba yan, paulit-ulit na yan, nakakasawa naman. Kailan ba maglalaban? Kailan ba Alam nyo, mga tol, napakadaling mag-comment ng ganun. Di ba? Mag-ano ka muna, mag-apply ka muna bilang reservist. Mag-apply ka muna sa AFP. Mag-apply ka muna sa Coast Guard, sa Navy o kung saan ka mag-a-apply para doon muna rin dalhin yung tapang mo. Napakatapang mo masyado. Tuloy natin to. Umalingaw-ngaw sa Apari, Cagayan ang iba't ibang kagamitan na pinaputok ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Una rito ang 105mm howitzer ng Philippine Army. Okay. Sabog. Pinuntirya ang mga target na nasa karagatan sa layong 8 kilometro. Umasinta rin ang 155mm Atmos howitzers ng Army, katuwang ang howitzers ng US Army. Nagbigay naman ng close air support ang F-16 at F-18 fighter jets ng Amerika. Pati na ang kanilang Apache attack helicopters. Nagpamalas din ng lakas ang mga pinakawala na Javelin missiles ng US Marines. Siguro itong mga pinagsasanayan nila, no, pangontra to kung sakaling makakakita na sila ng mga kalaban na sa mga amphibious amphibious assets ng mga kalaban, mga tol, no, na papalapit na sa ating mga daungan, papalapit na sa mga coastal natin, diba, mga coastline natin, dahil ito yung sinasabi nating talagang labanan na, kumbaga gera na kung gera. Mangyayari yan, mga kapatid. Wag naman sana, pero posibleng mangyari yan sa hinaharap. Lalo na ngayon, mga tol, dumadami mga bansang naggigirian ngayon. At ngayon, nababalita ngayon, mga tol, yung labanan o yung hamunan o yung girian ngayon ng Pakistan at saka ng India. Diba? Hindi pa man nagsisimula, mga kapatid, no, yung China invasion sa Taiwan, na hindi naman natin alam kung magsisimula ba talaga yon, dahil matagal na sinisindak ng China ang Taiwan, pero wala namang nangyayari, di ba? Lagi lang nilang tinatakot ang Taiwan. Do ang Taiwan handang-handa na rin, at may posibilidad nga na madamay ang Pilipinas dahil marami tayong OFW doon, kaya nagsasagawa tayo ng mga ganitong klaseng exercises. At saka syempre, dahil para sa protection na rin, mga kapatid, at para maprotektahan
protektahan natin yung ating soberanya o yung West Philippine Sea na gustong sakupin nitong China. Pero ngayon mga kapatid kasi, bagamat naghahanda ng ganito ang ating mga militar at tayo ay sumusuporta sa ganitong mga klaseng paghahanda, hindi pa rin natin gusto na mangyari o maganap sana mga kapatid kung loloobin ng Panginoong Diyos na hindi tayo umabot sa ganitong mga sitwasyon na talagang nagkakaroon na ng gera dyan. But then again, kung ano ang nakalagay sa itinakda, siya naman ang masusunod mga kapatid, kalooban niya ang masusunod, ang mangyayari. Mahalagang mahalagang handa ang ating bansang Pilipinas at handa rin tayong mga mamamayan na namumuhay dito, di ba? Tuloy natin. Habang sunod-sunod naman na pinaputok ang light armored vehicles ng Philippine Marines at Philippine Army, kabilang na ang pinakabagong Sabra light tanks. Tinarget naman ng smart shooters ng Philippine Air Force ang mga drone na lumapit sa baybayin. Panghuli ang pagpapaputok ng iba pang armas at machine gun sa mga natitirang target. Ang mga senaryo ngayon ay bahagi ng counter-landing live fire exercises na nagpapatuloy ng Balikatan 2025. Dito ay sinanay ang pagpigil sa mga pag-atake at aktibidad ng mananakop mula sa dagat upang hindi makarating ang mga ito sa lupa. The enemy that we are fighting against here is an amphibious force coming from surface ships, deploying an amphibious force whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland once that mission has been accomplished. In each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. I think our amphibious yun yung mga mga barkong may karga ng mga tangke, may karga ng mga sundalo na pagka nakalapit yon sa mga lupa, doon magbababaan ngayon yung mga sundalo, mga tangke. So yun yung pinagsasanayan nilang pigilan, nasa dagat pa lang pigilan kasi pag napunta sa lupa yon talagang alam mo na bakbakan ng todo yon. Pero sa panahon kasi natin ngayon mga kapatid, no, yung mga ganong klaseng pag-atake parang hindi na yan ang priority siguro na gagawin ng ibang mga bansang mananakop. Siguro nung unang panahon, ganun. Pero ngayon kasi, gagamit na sila ng mas high-tech, mga unmanned drone, kung ano-ano mga gagamitin nila kaysa sa mga ganong mga bagay. Kasi malaking casualty agad ang pwedeng malaga sa kanila pag ganun ang ginawa nila, di ba? Siguro dati pwede yun, pero ngayon, maigi pa ring handa yung ating mga kasundaluhan. Use of combined arms was a demonstration of joint and combined lethality. Great opportunity for us to work together, continue to improve as a team. Nagbigay ng notice to airmen at mariners isang buwan bago ang pagsasanay para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Pero may na-detect na aircraft kanina. Hindi tinukoy ng AFP kung ano ito. Hindi naman ito nakaantala sa pagsasanay na naging matagumpay at gumamit pa ng moving targets sa unang pagkakataon. This thing is normal. It has happened before. It is a contingency that we have rehearsed and we have practiced. Ayaw naman ng bigyang pansin ng AFP ang magiging komento ng China na ilang beses nang umalma sa balikatan exercises. Oo naman, aalma sila dyan kasi alam nilang sila yung pinaghahandaan ng Pilipinas. Ang ayaw nga nila mangyari mga tol, kapag sasalakay sila, dapat hindi tayo handa. Dapat ayaw nila nung naghahanda tayo. Ang gusto nila yung tipong pag sinalakay nila tayo, para tayo mga baby. Alam mo yun, walang kapalag-palag, yun ang gusto nilang mangyari mga tol. Kaya lahat ng dinadala natin dito sa Pilipinas, lahat ng mga niyayaya nating bansa na may sariling kaisipan katulad natin mga tol, na handang ipagtanggol ang mga kanya-kanyang teritoryo na gustong agawin itong China, nagsasama-sama rito para sa balikatan. Ayaw ng China yon mga tol. Ang gusto nila, sila lang yung pinakamalakas dito para lahat tayo lumuhod sa kanila. Pati na sa deployment ng iba't ibang missile system kung saan ilan dito ay nasa Hilagang Luzon. China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Nothing more has to be interpreted from the exercise that we just conducted. Sa Lunes naman ay isasagawa ang maritime strike exercise sa Zambales bago ang pagtatapos ng balikatan sa susunod na linggo. Patrick De Jesus para sa Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa ginagawang paghahanda ng ating mga AFP kung sakasakaling merong mga sasalakay mula dagat
Sabi nga rito, pagpigil sa tangkang pananakop mula dagat. No, ito yung sinasanay ngayon sa balikatan exercises, no. Hindi na daw natin kailangan pang pansinin o bigyan pa ng opinion yung mga magiging komento ng China kasi nga ayaw nila yung mga ganitong naghahanda ang Pilipinas, mga tol. Para kasi ito sa kanila sagabal, no, sa kanilang mga plano na pag-ukupa sa entire, no, South China Sea, so sa mga pagtatayo nila ng isla. Kaya nga galit na galit sila sa administrasyon na to, mga tol. Kasi etong administrasyon na to, dito na nagsimula After nung kay Pinoy, di ba, pumalit na si dating Pangulong Duterte, naging tropa nila. Pero ngayon kasi, akala nila magtutuloy-tuloy yung tropahan. Akala nila maitutuloy-tuloy nila yung mga ginagawa nilang reclamation ng mga island. Biglang naudlot, mga tol, dahil dito sa naupong presidente na kinakalaban sila. So ngayon, mga kapatid, nasa sa atin pa rin yan. Kung ang gusto nating iupo sa susunod na 2028 presidential election magiging tropa nila, bahala na lang kayo dyan. Diba? Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.